We will praise and lift you up, El Shaddai. To your love and to the wrath, you saved us on the river. To the power of your name, you turned the sea to dry land. To the outcasts on your knees, you are the God who really sees. And by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Adonai. Praise and lift you high, El Shaddai. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus Christ of Nazareth. We praise you and we welcome you, Holy Spirit. The years made it clear that the time of Christ must be. For the people could not see what Messiah ought to be. Though no word could take the light, we just could not understand. There must be some work was done to the penalty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Is the rage or still the same? By the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. We praise you, Father in heaven. We glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. And we welcome you, Holy Spirit. Take over in this place and in our heart, Lord. We pray. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapuri-puri at kahanga-hanga ka, O Diyos. Wala kang katulad. Hindi ka nagbabago, ikaw noon, ikaw ngayon, at ikaw magpakailanman. At sa hapong ito, ikaw ay aming sinasamba, niluluwalhati, pinasasalamatan ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Pangalan higit sa lahat ng pangalan, O Diyos. Ano pat ang lahat ng nasa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa ay maninikluhod sa iyo at sasamba sa iyo at magsasabing ikaw ang Panginoon at Diyos. Kaya naman sa hapong ito, dalangin po namin na ikaw ang pumido sa amin na may kalakasan. Ang lahat po na may sakit ay pagalingin sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng aming kahilingan ay tugunin. Dalangin ko, Ama, pagpalain silang lahat na nandito at ang mga tahanang nasa paligid nito, Panginoon. Nawa po, hipuin din sila sa kanilang pakikinig. Gamitin po ang likod mo, mightily, bold and powerfully kasama ang iyong mga awit. Sa aming kalagitnaan, Lord, maranasan ka ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, aking purihin ang Panginoon.
Panginoon at diriwang sa pagninya, nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, halita ay iwasan na, tayo ay Aking lakas at pag-asa, naririto sa pina, nakahandang tulungan ka. Sa hirap man natin Nasaan niyo pa? Sabi niyo, welcome Holy Spirit! Welcome, Holy Spirit! Take over! Take over! In my heart. Naniniwala ba kayong may kagalingan sa pakikinig ng salita ng Diyos? Mahina. That there's healing in the Word. May kagalingan sa salita ng Diyos. Kaya lahat ng makikinig, gagaling. Ang lahat ng makikinig, lalakas. Ang lahat ng makikinig, lalaya. Sa ngalan ni Jesus. Sabi ng Bible, Luke chapter 6, verses 27 to 38. Subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, lahat ng nakikinig, ulitin ko, pakinggan nyo. Subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo. At kung may kumuha ng inyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Walang umimen. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo.
Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti sa inyo, ang gagawa ninyo ng mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin yan. At kung ang makakabayad lamang ang inyong pauutangin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila, masama, sa pag-asang sila'y mababayaran. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo. May tao pa ba? Ikalabunan na. At kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos sapagkat siya'y mabuti kahit sa masama. At sa mga hindi marunong magpasalamat, maging mahabagin kayo tulad ng inyong Ama na mahabagin. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Taas ang inyong mga prayer requests and let's welcome the Holy Spirit in this place. Taas ang lahat ng yan. Hallelujah. Glory. Thank you, Jesus. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father, have mercy and grace. Thou art welcome into my heart. Holy Spirit, Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father,
Mahina. Yan. Tayo manalangin. Ha? Siguraduhin niyo po kayo may inahasik sa Lord. Sabi ni St. Paul, tandaan niyo po na susulat, ang naghahasik ng kukunti ay mag-aani ng kukunti. Ngunit ang naghahasik ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isaan niya ay dapat magbigay ng bukal sa kanilang kalooban at hindi napipilitan lamang. Sapagkat ang pagbibigay ay dapat mula sa puso. Okay? Taas po ang lahat ng yan. Ama naming Diyos, dalahin ko po, pagpalain mo po ang mga prayer request na ito. At inaangkin na po namin by faith, Lord, na ang lahat ng aming kahilingan ay answered prayer. Basbasan po ang aming maalit, panghandog, at ang iyong pangakong ibabalik sa amin ay aming pinanghahawakan ng siksik-liglig at umaapaw. Kaya naman po, ito po'y aming inaangkin na sa pangalan ni Jesus. Anong sagot? Amen! Amen. Ibaba yung mga daladalahang bag at nalibigatan kayo dyan. At pasalamatan natin ang Panginoon. Let us give thanks with a grateful heart of Jesus habang kinukolekta ang invitation prayer. We give you thanks, Lord. Purihin natin ang Panginoon at itaas ang mga kamay at dahan-dahang maupo. Sabi ko po, dahan-dahan. Dahan-dahang maupo. Okay. Pag nakaupo na kayo, sumigaw ng malakas. At sabihin nyo, thank you, Lord! Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. O gabi na, magandang gabi po sa inyong lahat. Lahat po ng sumagot, answered prayer na. Ang inyong pong programa ay 27th anniversary. And Thanksgiving Mass. Ayan. 27th anniversary. Na may tema kayo na maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananalig. Magpakatapang kayo at magpakatibay. Ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyong may pag-ibig. Gawin ninyong may? Ayun po ang inyong team, mga kapatid. Totoo naman yun, kasi lahat ng ginagawa natin kapag hindi dahil sa pag-ibig, useless, baliwala. Pag ang ginagawa natin para lang maging sikat tayo, baliwala. Kasi ang pag-ibig ay ang Diyos. 1 John 4 verse 7 to 8, God is love. Amen po ba? So ating pag-uusapan ngayon that there is healing in the Word. Sabihin nyo, there is healing in the Word. May kagalingan sa salita ng Diyos. Nahina, walang nasagot. Sabihin nyo, may kagalingan sa salita ng Diyos. Kaya mahalaga ang pakikinig. Marami pong naililigaw ang diablo dahil ang tao ayaw makinig. Tandaan niyo po, faith is coming by hearing. Ang pananampalatay nag-uumpisa sa pakikinig. Kaya maraming Katolikong naligaw ng landas dahil tayo noon, hindi tayo nakikinig. So unang pagbasa, unang pagtulog. Pangalawang pagbasa, tulog na tulog. At nang naghuhumiri na, nananaginip na. Sabi ng Bible, Romans 10 verse 17, ang pananampalataya ay nag-uumpisa sa pakikinig at sa patuloy, hindi paminsan-minsan, patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya pag patuloy tayo nakikinig ng salita ng Diyos, lalalim, tatatag, magbubunga, at kahit anong pagsubok na dumating sa buhay natin,
hindi tayo matitinag. Grabe po yung palakpak ninyo sa Panginoon. Yung mga palakpak na ganyan, yan ang hinihintay ng Panginoon. Yan ang anti-stroke. Yung mga tao na stroke dahil yung galaw sa Panginoon yung kanilang mga kamay. O, di ba? Anti-stroke yan. Ha? Exercising. Ha? Kasi pag nag-exercise ka, yung ng dugo, circulation of your blood, nagiging normal. Dahil pinupuri mo si Yahweh El Shaddai. Kaya, ang mga tao lagi nagpupuri, good health. Ang mga tao lagi nagpupuri, matanda na, pero mukhang bata pa, tulad ni Brother Rex. Ako po, sa December magse-70 years old na. Pero sabi nila parang 39 years old na. At napakalakas. Diba? Yung good health natin. Sabi kasi ng banal na aklat, kapag tayo connected with the Lord, si Lord ang ating kalakasan. Ha? Ang Diyos ang ating kalakasan. Kaya sabi po, mahalaga yung pakikinig. Sabi dito, pakinggan nyo, makinig kayo. Oy, makinig! Sabi dito, subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, sabi ni Jesus. Binibigyan pansin ni Jesus ang pakikinig. Iba po yung narinig sa nakikinig. Pag sinabing nakikinig, you absorb it in your life, in your heart. Tinatanggap mo, dumadaloy sa puso mo, dumidiretso sa puso ng tao. At kung ano ang laman ng dibdib, sabi ng Marcos 7:21, kung ano yung laman ng dibdib natin, yun ang magiging mong bukang bibig. Kaya nalalaman po sa pagsasalita ng tao kung ano yung laman ng kanilang dibdib. Kasi yung lahat ng sinasabi ng tao ay galing sa puso. At yun ang nagpaparumi sa kanya at nagiging malinis depende sa naririnig natin. Kung ano yung sinasabi natin, kung masama sinasabi natin, yun ang nagpaparumi sa atin sa harapan ng Diyos. Ngunit kung mabuti, maganda, bunga ng iyong tinanggap na salita ng Diyos, naghahatid sa iyo ng pagpapala, himala sa buhay natin. Grabe ano? Grabe ano? Alam niyo itong gospel na ito, it's a continuation of our gospel last week. Yung last week gospel is about the beatitude according to St. Luke. Ang itinuro ni Kristo ay beatitude, ibig sabihin yung ugali ng tao. Sapagat tayo mga tagasunod ni Kristo, ang tawag sa ating disipulo, disciples. At ang disciple, ang ibig sabihin dapat ay disiplinadong mga tagasunod ng Panginoon. Kunti yung amen. Amen. Ang ibig sabihin ng disciple, learner. Nag-aaral. Tulad ngayon, nakikinig. May natututunan. Yung po yun. Kaya, unang itinuro yun ng Panginoon. Dahil gusto ng Panginoon, tayong lahat ay maging maganda, maayos ang ugali. Sapagat yan ang larawan ng mga tunay na tagasunod ni Kristo. Alam nga naman, sabi mo, tagasunod ka ni Kristo, pero ang pangit-pangit ang ugali mo. Na ang lumalabas sa bibig mo ay hindi salita ng Diyos. So nakikita po yung, sabi nga, ng banal na aklat, by their fruits you shall know them. Nakikilalaan niya ang isang puno sa pamamagitan ng bunga. At in-illustrate ni Jesus na siya ang puno ng ubas.
At tayo ang mga sanga. Tulog na kayo. Amen. Amen. Tayo niya mga sanga. Sabi ng John 15, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana. Ano yung bunga? Yung magandang ugali, yung magandang ginagawa. The fruit of our true faith in Christ, yung tunay na pananampalataya nagbubunga ng mabubuti at magandang gawa. Araw-araw. Yung masamang gawa, bungay ng pagsuway sa Diyos. Pero yung mabubuting gawa, ebidensya yun, ikaw ay may pananampalataya. Ebidensya yun na ikaw ay ligtas. Alam nga naman sabihin natin, ako'y ligtas na, pero ang pangit ng ating ugali, ang pangit ng ginagawa natin, ang pangit ng ating mga ginagawang araw-araw. Hindi po yun ang katangian ng mga Kristiyano. Di ba? Kaya sabi nung nakaraang linggo, ang tawag po doon ay 260. life in Christ. Kung tayo ay namubuhay ng buhay na binigay ni Kristo at pinahiram sa atin, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Ako anya ang daan, ako anya ang katotohanan, ako rin ang buhay. Si Kristo ang buhay nating lahat, na kahit masama ang tao, mahal ka niya. Bakit? May buhay kang taglay. Ay kung hindi ka mahal ng Diyos, di wala kang buhay. John 14:6, ano yun? Sabi ron, ako ang daan, sabi ni Jesus, ako ang katotohanan, ako rin ang buhay. Kaya yung nagsasabi ng katotohanan, ibig sabihin nasa sa iyo si Kristo. Nananahan sa puso mo si Kristo. Pero kung ang pinagsasabi natin mga kasinungalingan, demonyo ang nasa puso natin. Dahil ang sinungaling ay si Satanas. Ama ng mga sinungaling, si Satanas. At sinabi ng Revelation chapter 21 verse 8, ang mga sinungaling ay mapapasapoy ng impyerno. Liar, go to hell. Nakakatakot magsinungaling. Amen. Naalala ko po, mayroon daw namatay na politiko. Nakiramay ba kayo? Hindi nyo nalaman? Namatay yung politiko. Hindi nyo nalaman? Balita. At alam mo nung mamatay, nakausap niya si San Pedro. At sabi nung politiko namatay, San Pedro, gusto mo makapasok sa langit? Sabi ni San Pedro, hindi pwede. Kailangan bumoto ka muna. Pag sinabing bumoto, you need to choose. Piliin mo yung dapat. And that is secret decision. Ang pagboto, sikretong desisyon mo, huwag mong ipagsabi. Huwag mong ipagyabang. Ikaw na lang at ang Diyos ang nakaalam. Ang hirap. Kaya sabi ng namatay, sige. Mamimili ka. Choose. Select. Bubuto ka. Letter I o letter L. Ano ang pipiliin nyo? Letter I o letter L? Ano yung L? Ano yung I? Ayun. So, inuna ng politiko, pinindot ang elevator kasi galing sa langit siya. Kausap si San Pedro sa pintuan ng Leheren. So, pinindot niya letter L. At habang bumababa,
patungo doon, aba, ang saya nila. Pamilyar na pamilyar doon sa politiko yung mga kanta. Eh kasi ba naman, kung ikaw'y makamundo, anong kanta mo? Siyempre, narinig niyang kanta, spaghetti pataas, pataas at pataas, spaghetti pababa, pababa ng pababa. Tuwa siya. Tuwa. Pamilyar. Alam mo nyo, familiarity ang minsan pinagbabatayan ng tao. Familiarity. Alam mo, kilala mo, ganyan. Alam na alam nila yung awitin dun eh. Alam na alam ng mga, isang babalikan, isang iiwanan, isa ang luluha sa aking pag-ibig. Di ba? Pamilyar. Kaya ang saya-saya nila makamundo. Sabi ng Biblia sa Romans chapter 12 verse 2, huwag na kayong umayon sa takbo ng mundo. Mag-iba na niya kayo at magbago ng isip. Kung anong iniisip niyong masama, baguhin mo na. Kasi pag tayo nag-iisip ng masama, pa-impyerno tayo. At pagbukas noong elevator, anong gulat niya? Isang napakagandang, ano nga yung laruan ng ganon? Golf course! Napakagandang golf course. At nakita niya doon naglalaro ang lahat ng kaibigan niya na mga politiko. Naglalaro doon lahat. Ang saya-saya nila. May tugtog pa. May tugtog pa po sa kanilang paglalaro. Sabi niya sa isip-isip niya, parang ito na ang gusto ko. Parang ito ang saya ko eh. Ayun, kailangan niya mabili. So, pinindot niya pataas. Letter L. Siyempre, langit paakyat eh. Galing siya nung bumaba. Paakyat. Noong paakyat na sila, parang narinig niya ang lungkot. At tapos parang may umiiyak. Kasi, yung mga nasa langit, umaawit. Pero hindi niya alam yung mga inaawit. Hindi pamilyar sa kanya. Isipin mo ba naman ang mga awitin? Hallelujah! 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 Wah, ano na awitin yan? Boring. Sabi mo, boring na boring. Pagkatapos po, pagbukas ng elevator, ay yung mga tao nakataas ang kamay at may umiiyak. Sapagat inaawit nila yung sinasamba kita, Jesus. Sabi niya, boring na boring. Yung kurito malungkot. Nakapamili na ako. Doon na ako sa letter I. Sasabihin ko kay San Pedro. Kaya balik siya kay San Pedro. Sabi niya, San Pedro, sabi kay, nakapamili na pa ako. Sana po, huwag na ito makarating sa Panginoon. Kasi nakapamili na ako. Huwag mo na po sasabihin. Anong pinili mo? Letter I po. Doon lang po ako. O sige, dahil nakapamili ka, akin na yung daliri mo. Lalagyan natin ng indelible ink. Para hindi ka na makapagbago. Nilagyan po ng ink. Mga kapatid, hindi na pwedeng mamili pa ng iba. So, yun po. So, ginawa niya, pumunta na siya. Pinindot na muli niya yung letter I. At nagulat siya pababa ng pababa. Bakit parang painit ng painit? Painit ng painit. At pagbukas, nakiapoy! At ang sabi ni Satanas, ha 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 ha! Welcome in my kingdom. Nagreklamo siya. Sabi niya sa Satanas, bakit kanina ang ganda-ganda ng aking nakita? Bakit ngayon ang pangit-pangit at apoy lumalagablap na apoy? Napakaintindi ko kaya rito! Ay hindi na pwede magbago. Bakit niya nagkaganon? Sabi ni Satanas, alam mo ba? Kanina, alam mo,
Campaign period pa lang yun. Nangangampanya pala. Kaya maganda lahat. Kaya ano mang lalapit sa atin, na namang sabihin, nangangampanya, ang ganda ng mga pangako. Pero napapako. Pero ang pangako ng Diyos, kailanman hindi kita iiwan. I will never leave you, nor forsaken you. Amen! Ang pangako ng Diyos ay di napapako. Ang pangako ng Diyos ay totoo. Ang pangako ng Diyos ay walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Amen! Ang mga anak ng Diyos hindi pa bago-bago ng isip, hindi changeable mind. Ang mga anak ng Diyos may focus. Sabi niyo, focus. Saan naka-focus? Ha? Saan naka-focus? Sa Panginoon. Kaya yung mga ugali ng na kay Kristo, ha? Sabi ron, those who has life in Christ. Sinaan niyang may taglay na buhay na pahiram ni Jesus. Tayo po, hindi ang nagmamay-ari ng buhay. Lahat po yan ay pahiram sapagkat ang may-ari ng lahat ay ang Diyos. Ang ating asawa, anak, magulang, lahat-lahat ay pahiram. We are only an steward. Ang may-ari, the owner is God. Lahat-lahat, kaya wala tayong may pagmamalaki. Bakit kayo nag-aaway-away sa lupa? Pag tayo namatay, 5/7 lang ang kailangan mong lupa na paglilibingan. Hindi po ekta-ektarya. At walang magagawa ang kayamanan natin. Purihin si Jesus. Ang hina. Amen! So, those who has life in Christ, sabi ng Bible, love your enemies. Ang hirap na utos ng Panginoon, ano? Yun yung madaling utos, minsan di natin nasusunod. Yung pang napakahirap na mahalin mo yung kaaway mo na kumari mong inagaw ang mister mo. Ang hirap! Ha? Kaaway mo. Mamahalin mo. Bakit hindi pong utos ng Diyos yan? Sino makagagawa nun? Kung wala kang Kristo sa buhay, di mo magagawa. Sabi ng John chapter 15 verse 5. Without Him, we can do nothing. Kung wala si Kristo sa buhay natin, di natin magagawang magpatawad. Kung hindi naghahari sa puso natin si Kristo, hindi mo magagawa na magmahal. Kasi ang Diyos, ang pag-ibig, you cannot give what you do not have. Kung wala sa iyo yan, paano mo maibibigay? Mahina. Amen. Grabe ang palakpak nila sa iyo. Kaya mga taong nagtataglay ng buhay na pahiram ng Diyos sa atin, sabi niya, love your enemies. Si Kristo nang siya'y dumating, inibig niya yung mga kaaway. Hindi po nang away si Kristo, pero siya'y inaway. Pinako sa krus, pero sabi ni Kristo, Ama, patawarin mo sila, di nila alam ang kanilang ginagawa. Bakit di alam? Sapagkat ang taong hiwalay kay Kristo, patay. You are dead! Ang taong hindi nakakabit kay Kristo, you are dead! Patay ka! Kaya sabi ni Kristo, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang sangang hiwalay sa puno, matutuyuan niya at susunugin. Ibig sabihin, ini-illustrate na ang taong hiwalay kay Kristo, mapapasa apoy ng impyerno dahil ang kaligtasan ng lahat ng tao ay na kay Kristo lang. Salvation belongs to our God, Jesus Christ. At walang tao na maliligtas kung hindi siya tatanggap kay Jesus.
Sabi ng Acts chapter 4 verse 12, na kay Kristo lang ang kaligtasan. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit sa ikaliligtas ng marami. Hindi po tayo may liligtas ng ating samahan. Hindi po tayo may liligtas ng mga samahan na itinatag ng tao. Pero ang pangako ng Diyos, maililigtas tayo ng Diyos na nagkatawang tao na galing sa langit. Amen. Amen. Na kay Kristo lang. Alam mo, sabi ng Philippians chapter 2, oy, makinig dito ang tingin. Alam mo, ako gusto ko mag-preach sa ganito. Open air. Kasi alam ko may mga nakikinig sa tabi-tabi. At gusto ko marinig nila ang katotohanan. Nasabi ng John 8:31-32, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. The truth will set us free. Kung gusto mong lumaya sa karamdaman, kung gusto mong lumaya sa kahirapan, kung gusto mong lumaya sa anumang umaalipin sa iyong buhay, katotohanan ang magpapalaya sa atin. At sino ang katotohanan? Si Jesus ang katotohanan. Akuan niya ang katotohanan. Si Jesus. Amen. Si Jesus ang katotohanan. Amen. Kaya naibig ni Jesus ang mga tao. Dahil ang taong hiwalay kay Kristo patay. Kaya sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa dahil ang taong patay, di alam ang ginagawa. Ako nung ako po wala pa sa Panginoon, patay ako noon. Kaya akala ko tama yung ginagawa ko. Pinagmamalaki ko pa. Ang mga lalaki kapag walang maraming girlfriend, maraming babae, sasabihin, bakla ka. Pinagmamalaki natin noon kung marami tayong babae, kung tayo mayroong mga kabit. Pero, yung pala ang duwag sa harapan ng Diyos. Ang mga taong duwag, nagtatakip at umaasa sa sanlibutan. Pero ang taong matapang, kay Kristo lang umaasa. Ang hila. Amen? Pagdating po ng panahon, at the end of the day, and at the end of this world, sabi ng Bible, Philippians chapter 2, every knee shall bow. Wala na yung mga gitarista nila at mga manunod ko, ano? Bawasan nyo ng love offering yan, hindi natugtog. Ano? Kasama sa service yan eh, yung pagkanta, no? Sabi ng bali nakasulat, every knee shall bow, every tongue. Parang hiwala yata yung tugtog, ha? Saan papunta yun? Sa Tagaytay? O sa 13 Martyrs City. Sabi ng Biblia, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. The word is every. Lahat ng labi, lahat ng tuhod ay luluhod at magkakaisa kay Jesus. Lahat, kaya pa maghihintay tayo na tanggapin si Kristo. Mapapahiya tayo kung ayaw natin si Kristo tanggapin. Dahil pagdating ng panahon yun, every knee, wala na pati choir, shall bow, every tongue, that Jesus Christ that Jesus Christ is Lord. Diba? Lahat daw ng tuhod, lahat ng labi, luluhod ang lahat ng tuhod kay Kristo. Lahat ng labi magsasabing si Kristo
Kristo ay Panginoon. Kailan yun? At the end of the world. At ang lahat ng mga nagre-reject at nagtatakwil kay Kristo ay mapapahiyang lahat. Subalit ang lahat ng sasamba at magpupuri kay Kristo ay tatanggapin nila ang pangako ng Diyos, ang buhay na hahantong sa langit. Amen! Sino gusto ng buhay sa langit? Huwag kayong gagaya doon sa namatay na politiko. Changeable mind. Kailangan ang mga Kristiyano, firm decision. Firm decision. Kaya ang taong na kay Kristo, those who has life in Christ, nagmamahal, maging kaaway, minamahal. At ang taong nagmamahal sa kaaway, sabi ng banal na kasulatan sa verse 29, do not revenge. Ha? Anong sabi noon? Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo pa rin ang kabila. Ibig sabihin, huwag kang maghihiganti. Revenge is mine, saith the Lord. Ang paghihiganti, kung inaapi ka, ang Diyos ang gaganti para sa iyo. Be humble. Ang nagpapakababa, itinataas ng Panginoon. Amen. Ngunit ang nagpapakataas, binabagsak ng Panginoon. Amen. Kaya mahalaga, love your enemies. Huwag mo nang awayin yung asawa mo kahit na agaw ng kumari mo. Huwag ka nang masaktan kung yung asawa mo'y nakuha ng kumpari mo. Huwag kang maghinanakit. Those things God allow to happen. Why? Because sometimes we neglected our responsibility. Minsan nangyayari mga bagay na yun sapagkat nakakalimutan natin ang ating tungkulin sa isa't isa. Kala mo, maligayang asawa mo, bigay ka ng bigay ng pera. But how about your biological needs? Yung pag-ibig, mas ng ginawa mo. Yung pang ikaw ay malayo, nasa Saudi Arabia, nagtatrabaho ka dahil gusto mong mapaligayang iyong asawa. Dahil ang asawa mo gusto lagi, pera. Kaya nagtrabaho ka. Pero yung pangailangan niya, your presence, your responsibility to say every night, I love you. Sinong bubulong nun? Yung laging malapit sa kanya, ang bumulong, yung kumpare mong laging kadikit niya. Ikaw ang nagsulsul para matukso siya. Ikaw ang nagtulak. Because we neglected our responsibility to do. Gawin yung mga bagay na kailangan. Tandaan niyo po mga kapatid, mga nanay, ang pag-ibig ay di tumatanda. Kaya hindi niyo pwedeng sabihin, pag ikaw ay nilalambing ng asawa mo, na kayo ay 80 anyos na yung asawa mo, ikaw naman ay mga 70 na, tapos naglalambing sa'yo, huy, tayo natandaan natin! Love never grow old. Kaya kailangan po, kung nilalambing ka, kahit maputi na ang buhok, pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaliwanag
pag-alala ko sa'yo. Ibig mo'y kahit maputi na ang tuhod ko. Kalinitan kasi yung tuhod naging kitim. kahit tumatanda na, at nilalambing ka, asawa mo yun. Alam nga naman yung security guard ang maglambing sa'yo. Alam nga naman yung kapitbahay mo na pinagmamasdang ka lagi ang maglalambing sa'yo. Kaya nahihiwalay, kaya nawawasak ang tahanan. At nangyayari ang hindi karapat-dapat dahil sa tukso ng sanlibutan. At doon yun na pagnilayan ng ang awiting laging favorite yung kantahin. Kaya namin na uwi na sa natahanan. O dahil sa tukso, mga kapatid, kahit na namumuti na ang buhok nyo, naglalambing kayo, that is our responsibility to give love, to feel something good, sapagkat ang pag-ibig ay ang Diyos. Mahina. So do not revenge. Huwag kayong maghihiganti. Sabi ng verse 29, kung sinampal ka, bigay mo pati ang kabila. Ibig sabihin, huwag kang gaganti. Ang pagganti, kung tayo inaapi, si El Shaddai ang lagi nating kakampi. Number 2, sabi ng Bible, do not judge. Do not judge. Huwag kanya kayong humatol para hindi kayo hatulan. Nakita niyo yung tao, ang ganda-ganda. Tapos sasabihin mo naman, ang ganda ng damit yun, puso kultura, ganito naman siya, ganito naman siya. Humahatol na agad tayo. Yung mga anak ng Diyos, hindi humahatol sa kapwa. Hindi nagsisiraan. Kaya pumapangit ang ating bayan dahil sa siraan dito, siraan doon. Wala akong itulak at kabigil. Lahat ay naninira. Siraan dito, siraan doon. Yan ang trabaho ni Satanas. Sabi na dyan, 10:10, naparito si Satanas ang magnakaw, magwasak at pumatay. Ngunit naparito si Kristo upang ang kanyang mga tupa ay di antukin, kundi makinig ng salita ng Diyos, magkamit ng buhay na walang hanggan. Amen! Amen! Kaya wag kanya kayong hahatol. Do not judge the book by its cover. Huwag nyo anyang sasabihin, pangit ng aklat na yan, hindi mo pa nga nabasa, sinabi mo ng pangit. Ganun tayo, pintasira tayo. No, ako po'y wala pa sa Panginoon, ganyan ang ugali ko. Kaya pala, sabi ni nanay. Ako na nagkasakit sa puso, nagkasakit ako ng hepatitis, nagkasakit ako ng ulcer, nagkaroon ako ng ispat sa baga, enlargement of the heart, lumalaki daw yung puso ko. Bakit? Sapagkat mali yung mga ginagawa ko. Ano ang ginagawa ko? Nanunood ako ng mga bold show. At kung ano yung pinunood ko, yun ang gagayahin ko doon sa una kong asawa. Pag ayaw niyang gawin yung pinunood ko, galit at magkaaway kami. Ba't ganyan ang tingin mo sa akin? May collection ako ng mga iba't ibang magazine. Tik-tik, Hustler, Babae, Playboy, at kung ano-ano pa. At may collection ako ng mga Betamax. Pero tingnan nyo, ang binunga ng kasalanan kung ginagawa ko, mahilig ako sa beer house, mahilig ako sa libangbang, doon sa may plaza, sa may Farmers Plaza, mahilig ako doon sa uling sa may Show Boulevard, mahilig ako dyan sa Baklaran, sa mga beer house dyan, ako nagtrabaho sa construction dyan. Pero anong naging bunga ng lahat ng iyan? Sakit at karamdaman. Halos mamamatay na ako. Naging mukhang siyepalito ako, payat na payat, butot pala. Ang sabi ng mga kapatid ko at ng mga kamag-anak ko,
Nako, yan si Rudy. Rudy pa ang pangalan ko noon. Si Udi. Yan si Udi. Nako, isang bulati na lang ang piperma dyan, patay na yan. Sabi ko, buti na lang hindi pumirma. Buti na lang hindi pumirma yung isang bulati. Baka nag-iintay ng ayuda. Para po sama. Buti na lang hindi pumirma. Ay kung pumirma po yung bulati nyo, di patay na ako. Hindi nyo sana ako nakilala. Hindi nyo sana narinig yung tinig ko ngayon. Ganyan kabuti ang Panginoon. At mula noon na makilala ko si Lord, taong 1986. April 10, 1986. Sa ganitong gawain, NSS. No? Pinaalala lahat sa akin ng Diyos ang kasalanan ko. At lahat ng kasalanan ko, pinagsisihan kong lahat. Iniyak ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, at mula po noon, nadama ko po ang pag-ibig ni Lord. Na ang Diyos ay mabuti, na ang Diyos ay mapagmahal, na ang Diyos kailanman hindi ka pababayaan. Maging sino ka man. Diba? Mahal tayo ng Diyos, maging sino man tayo. Dahil tayo, inibig niya, siya ang unang umibig at nagmahal sa atin. Dahil niya tayo mapunta sa impyerno. Ha? Mahal ka ng Panginoon. Yan tawa ng tawa dyan sa likod, mahal siya ng Panginoon. Maniwala kayo. Mga kapatid, sino nakakadama ng pag-ibig ng Diyos? Ha? Dahil kung hindi kayo nakakadama ng pag-ibig ng Diyos, naku, delikado. Baka po, doon sa letter I tayo mapunta. At mula noon, pinagaling po ang lahat ng sakit ko. Nang pagsisihan ko't iniyak ko sa Panginoon. Ha? Pinagsisihan ko. Tandaan niyo po ang pagsisisi, repentance is a grace of God, grasya yun ng Diyos. Ang repentance po is metanoia. Ang ibig sabihin ng metanoia, hindi po luya. Metanoia, ibig sabihin po ay to change our mind, to change our heart, to change our action. Ang baguhin ang ating isipan, baguhin ang ating puso, at baguhin ang ating ginagawa araw-araw. At mula po noon, nabago po yung aking araw-araw na ginagawa. Yung dati nasa warehouse na palitan po, natuto ako magsimba. Yung dati kong ginagawa, lahat po ng aking koleksyon ng mga bold magazine at mga Betamax cartridge, sinunog ko po lahat yun sa likod bahay. At ang sunugin ko po talagang yung maitim na usok ay namukhang demonyo na parang nangungusap sa akin at umawit pa, parang narinig ko yung awitin ni Satanas. Nang sabi ni Satanas, nanghihinayang, nanghihinayang. Pinanghihinayagan ni Satanas yung sinunog ko. Di ba ganyan din kapag ikaw ay ginagabayan ng demonyo, nanghihinayang ka doon sa ibibigay mo, doon sa dapat mong tulungan, nanghihinayang ka doon sa offering, doon sa simbahan. Dahil ang timsong ng mga taong ayaw sumunod sa Lord ay nanghihinayang, nanghihinayang. Pinanghihinayangan, pati oras, pinanghihinayangan lahat. Ayaw dumalo sa ganitong gawain, nanghihinayang, nahihiya. Pero sa mga anak ng Diyos at taglay, ang life, ang buhay na pahiram sa atin ng Panginoon, hindi pinanghihinayangan yon. Ikaw ay patuloy pang bibigyan ng Panginoon. And finally! Anak ko, ang bagal talaga. Ayaw na kayong lahat. Anong kagalakan?
aking nadarama. Sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita, nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng lingkod niya, pinapala. Nasa kamay, finally, ako ngayon may bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinapala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, sabay-sabay. Finally, ang buhay ko ngayon. Ang buhay ko ngayon. Sisikliin ang biyaya. Kung may pasunod man, ay hindi alitana. Ako'y punong-puno ng pag-asa, kalakasan, sa pagtahak sa landas ng kabanalan. Finally, ako ngayon magaling na. Ako ngayon ay magaling na. Finally, mayaman na. Ako ngayon ay mayaman na. Finally, sabay-sabay. Yes! Finally, ako ngayon, finally, ako ngayon ay finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, yes! And finally, and sabihin nyo, pasan nyo. Kasi pag sabi nyo nga, finally, yes! Finally, sabay sigaw! Yes! Finally! Yan, lahat ng sumigaw, tsak, pinagpala na ng Diyos. Amen? And finally, lagay ang inyong kamay sa inyong puso. May puso ba kayo? Mayroon. Kasi may narinig ako nag-aaway, sabi nung asawang babae, wala kang puso! Dati mahal mo ako. Dumahang na lang yung Valentine's Day. Hindi mo wala ako nito. Bakit ganun? Dapat man lang lumabas tayo. Inalaanan natin yung mga ginagawa natin nung tayo'y mag-chuwap. Wala kang puso! Walang puso! Diba nakarinig na kayo gano'n? Wala kang puso. Pag ikaw ay nasabihan walang puso, hindi na madama yung pag-ibig, yung pagmamahal. Kaya lagi nag-aaway eh. Kasi hindi mo na may padama yung pag-ibig. Bakit wala na yung pag-ibig? Kasi wala nang relasyon kay Jesus. Always remember, Jesus, 1 John 4 verse 7 to 8, God is love. Ang Diyos ang pag-ibig. Kaya nga po, kung may pag-ibig tayo, your house, tandaan nyo, your house is not a home. Di ba? Sabi nun, a house is not a home when there's no wonder. Ano yung wonder na yon? Kung walang Diyos na kumikilos sa buhay nyo, yung tahanan nyo ay hindi tahanan, bahay lang. Because a house is not a home when there's no wonder. And that wonders is Jesus. Amen? At kung si Kristo yung nasa inyo, your life will never be the same again.
Ang buhay niyo hindi magiging tulad ng dati. At ang iyong family ay magiging happy and prosperous talaga. Amen. So finally, sabi ng Bible, makinig kayo, finally, sabi ro ng Bible ay give and it will be given to you. Magbigay ka niya at ikaw ay bibigyan. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Maraming tao, akala pag sinabing magbigay, puro pera. Ang ibig sabihin, lahat, panahon, kailan may panahon ka, una sa Diyos, sa iyong pamilya, sa iyong asawa. Ha? May time ka, hindi puro trabaho. Give time. Give time. Kung ang Diyos ang may-ari ng buhay at ang Diyos ay alam mong siya may likha sa iyo, give time to God. Bigyan mo ng oras, bigyan mo ng panahon ang Diyos. Ha? Pag wala kang panahon sa Diyos, baka mamaya kuhanin ka na niya. Kasi kung wala ka nang ginagawa dito para sa Kanya, pagpapahingahin ka na niya. Lalo na yung mga nagsasabing, hirap na ako. Ayoko na maglingkod. Kung sinasabi mo ayaw mo na maglingkod, kukunin ka na ni Lord. Gusto nyo? O ayaw mo pala give time. Bigyan nyo ng panahon si Lord. Give time to your wife, your husband, your family, your children. Remember that. Kasi po, tayo po, mga parent, tayo po mga magulang ang dapat po gumabay sa ating mga anak. Kaya sinasabi doon sa pangatlo, finally, magbigay ka. Anong ibibigay mo? Hindi lang pera, tao. Panahon, your time, your talent, kayo mag-enjoy sa tahanan nyo. Umawit kayo umawit. Pare-pares kayo umaawit. Masaya kayong nag-aawitan ng inyong mga anak. Kasi yata nasubukan nyo na para kayo nag-aawitan ng inyong mga anak? Pag ginagawa nyo yan, mapipil nyo talaga ang presence ni God. Remember, Matthew, chapter 18, verse 22. If there are 2 or 3 are gathered in His name, there I am in the midst of them. Kaya dapat laging sentro, focus ng buhay natin na si Kristo. Na sinabi ng kanyang salita sa Hebreo chapter 12 verse 2, ituon nyo ang inyong paningin kay Jesus. Let us fix our eyes. That eye is not our physical eye. That eye is our faith. Yung mata ng ating spiritual na buhay ay pananampalataya. Na dapat kay Kristo lang nakatuon. At pag yun ay nangyari, talaga naman, magiging ibang-iba talaga ang buhay natin. Ako napapatuto ko po yan. Sabi ko ako, magse-70 na po ako sa December. My birthday is December 1, 1955. 69 years old ako ngayon by December 70. But I am declare always, I am good health. I am strong. And I am rich because of what the Lord has done for me. Awit tayo ng awit nun, pero hindi mo man dinideklara. Di ba? Hindi mo man kiniklaim. Di ba? Kaya tayo, sino sa inyo ang edad na ay 60 years old? 62. 62, oh. Pag tayo magtabi rito, mas bata ang mukha ko kaysa sa iyo. Diba? Kasi po, kung totoong si Kristo'y ating sentro ng buhay, focus. You know what it means by focus? Your faith. Kailangan yung pananampalataya mo. Letter O, being obedient to His Word. Sundin mo lagi ang utos ng Panginoon.
Anong utos ang narinig mo na hindi mo ginagawa hanggang ngayon? Pag ikapo po, hindi po ako nagbibigay ng ikapo. Obey. Faith, obedience, then see, your commitment to God. Dapat nakatalaga ang buhay mo sa Diyos. That you are committed to serve God. You are committed to worship Him. You are committed in every day in your life that He is your priority. Siya ang una. Letter U. Ang mga anak ng Diyos ay understanding. Maunawain. Kaya walang gulo. Naunawaan natin ang lahat. Kung tayo mga anak ng Diyos, ay papatol sa mga walang taong, walang Kristo sa puso, away. Kung magbabasa lang tayo ng mga comments sa mga politiko, nako, iinit ang ulo mo. But because Christ is in you, nandun yung iyong understanding. Yung pang-unawa mo, sabi niya ng 1 John 5, verse 19. Binigyan niya tayo ng pang-unawa, divine wisdom, upang makilala natin kung sino ang tunay na Diyos at tayo anyay nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito o siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. And letter S of focus is submission. Pasakop ka sa Diyos. Pasakop ka sa asawa mo, hindi sa kumpare mo. Pasakop ka sa Diyos. Pag sinunod mo at pasakop ka sa Diyos, lalaya ka tulad ng pagpapagaling sa akin ng Panginoon. Ako po dati squatter. Walang-wala. Pero mula nang makilala ko si Lord at isinabmit ko, submission, isinabmit ko ang buhay ko sa Kanya, naramdaman ko na unti-unting iniangat ng Diyos ang buhay ko. Kasi walang nag-alay ng buhay kay Jesus na Kanyang pababayaan. Ayun yung inaawit natin, di ba? Ano ang inaawit natin? Awitin nga natin, lahat-lahat. And now, let the weak say, and the poor say, I am rich ano sabi? because of what Because of what the Lord has done for us. Kaya magpasalamat ka na niya. Give thanks. O diba? Inuunawa ba natin yung ating inaawit? Pinasasalamatan natin ang Diyos sapagkat sabi ron, and the weak, ang mahina ay pinalakas. And the weak say, I am strong. And the poor, ang mga aba, ang mga mahirap ang buhay, ay Kanyang pinasagana. At yun po ang dapat natin unawain. Kasi awit tayo ng awit, di naman natin inuunawa yung awit. Para tayo hinahabol ng kabayong 12 sa pag-awit minsan. Diba? Narinig na kayo gano'n? Kung gaano kalakas ang takbo ng kabayo. Yan po. So, dahil tayo na po, ikaw pala yung tama na. You are good health. Okay? Raise up your hands to God. Sabi niyo, Panginoon, salamat po. Ako po'y naniniwala. Nagtitiwala. Na ikaw lamang po ang aking pag-asa. Tulungan mo po ako. Wala ko po'y makasalanan. Nais ko po, Panginoon, na maging ganap sa iyong kaharian, sa iyong harapan. Kaya Lord, ilisin mo po ako. Purify, Lord. Purify, Lord, your people right now. Raise up your hands. Taas po na pataas ang iyong kamay. Hallelujah. Close your eyes. purify your people, oh God. Cleanse us with your fire, oh Lord. May we walk uprightly in the
Close your eyes, raise up your hands, and let's feel the presence of God in our midst. Damhin mo ang kanyang Espiritu. Damhin mo ang kanyang kapangyarihan. Alam ko nandito siya. Alam ko kumikilos siya na may kalakasan. Let's feel Him. Let's feel Him. Damhin mo siya, kapatid. Dumadaloy siya sa inyong buhay. Buhay ang Diyos at nagpaparana sa atin. Ano man ang iyong mithiin sa Kanya, ay nakabitiya ka na gagawin niya. Close your eyes, feel Him. Feel Him. Feel Him. You know, in the midst of silence, God speaks in your heart. Nangungusap ang Diyos sa inyong puso. Ay sinasabi sa iyo ng Panginoon. Ay sinasabi sa atin ng Diyos. Ay pinapaalala sa iyo ng Panginoon. Open your heart. Open your lips. Sabihin mo sa Panginoon kung ano yung sinasabi niya sa iyo. Sa gulo ng mundo, sa ingay, hindi natin marinig ang Diyos. We neglected the quiet time to hear His voice. We neglected. Hear His voice. Kapag ganyan narinig niyo ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas sa inyong puso. Dahil mahal ka niya. Ayaw niya ikay may sakit. Ayaw niya ikay naghihirap. Ayaw niya ikay nahihirapan. Gusto niya, ikaw ay malaya mo. Malakas. Invite Him in your heart. Come, Holy Spirit, to take over in our hearts. Yes. Come, Holy Spirit. Come. Yes. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. I need you. Declare it in your heart. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the wither of stone. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Let's have the song softly. Ama naming Diyos, aming dalangin, Lord, ang lahat na nandito, ano man ang kanilang kahilingan, lalo po ang kagalingan. Akin po, Panginoon, na dinadalangin sa iyo, na silang lahat ay yung pagalingin ng mga may sakit at may karamdaman. At dumaloy po ang himala sa kanilang buhay.
Sinasabay ko ang lahat ng gawa ng Diablo. Anumang sakit at karamdaman ay rebuke you, Satan! Get out! Go! Get out! Go! Palayain ang mga taong ito. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, receive the power, healing, and deliverance. In the name of Jesus, be healed, be healed, be healed, be healed, be healed, be healed, be healed. In Jesus' name, in Jesus' name. Come, Holy Spirit, come on, come, Holy Spirit. Sharabayera la handa la siya. Yakatara babayera la handa la siya. Urabayera la handa, hallelujah. Come on, choir, come on, come on, come on. Come, Holy Spirit. Yung pong na-detect na may cancer, lumapit yung may cancer na. Ano bang may cancer sa inyo? Come forward, come forward. Yung may cancer. Pastor, yung may cancer, come on. May sakit sa puso. Yung may sakit sa puso. Para lumaya kayong lahat. Come on. May sakit sa atay. Sa bituka. Yung matitinding sakit at karamdaman. Major diseases. I need healing. Major diseases, come forward and claim the power of the Lord. Yung pagpunta nyo lang dito, sign of your faith in the Lord. Yung may matitinding sakit at karamdaman, come on. Hallelujah. And I pray, Lord, to bless them.
Taas na po ang mga kamay. Your healer. I sent my word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. I am the Lord. Patong ang kamay sa iyong ulo, lahat ng tao nandito, patong ang kamay sa inyong mga ulo. Tulad ng sinabi ni Kristo, John chapter 15, verse 16 to the following verses. Silang lahat ay magtataglay ng kapangyarihan, sabi ng Mark chapter 16, verse 15. At lahat ng nabautismuhan, taglay natin ang kapangyarihan ni Jesus, at sila ay makapagpapalayas ng mga demonyo. Silang lahat ay makapagpapagaling sa pangalan ni Jesus. Sino man na niya mapatungan ng kanilang mga kamay, ang mga may sakit ay gagaling. Kaya Panginoon, sa pangalan ni Jesus, inakin po namin, anumang po karamdaman, inakin po namin ngayon pong lahat, ay total healed na po kami lahat. In Jesus' name, I am healed in Jesus' name. Sabi niyo, I am healed in Jesus' name. I am healed in Jesus' name. Anong sagot? Palakpakan po natin ang Diyos. Tandaan niyo, sabi ng banal na kasulatan, inuulit namin ng servant leader kung ano ang inyong isipin at sabihin, mangyayari. Kung lagi po kabibig nyo, mahirap ang buhay, maghihirap kayo. Kung ang kabibig nyo, wala kayong pera, wala talagang pera darating. Kung ang kabibig natin, pangit, papangit kayo. So kung ano ang inyong isipin at sabihin, declare it, yun ang mangyayari sa atin because that is faith, pananampalataya. Kaya mula ngayon, ang sasabihin nyo, I am good health. I am strong. I am rich. I am more than conqueror. No one can defeat me because Jesus Christ is in me. Malagpakan natin si Lord. Taas ang lahat ng daladalahan. Taas ang lahat ng daladalahan. So tandaan niyo po, the basic unit of society is the family. And family, yan po'y mumunting pamayanang Kristiyano na ang gumagabay ay ang parent, ang tatay at ang nanay. Kung gusto nating magbago ang inyong bahay at maging home, tahanan, umpisahan sa iyong sarili kasama ang asawa mo at mga anak mo. Gusto mo magbago ang barangay nyo, umpisahan natin sa pamilya. Gusto natin magbago ang bayan ng Dasmariñas, umpisahan sa pamilya. Gusto natin magbago ang bansang Pilipinas, lahat ng pamilya ay kailangang magbago. Kaya tandaan nyo, mag-umpisa ang pagbabago sa pamilya, sa pamagitan natin. The basic unit of society. Hanggat hindi nagbabago ang bawat pamilya, hindi magbabago ang bayan, ang barangay, at ang bansa. Pero pag nag-umpisa sa pamilya, buong bansa'y mababago. Kaya tandaan nyo, pamilya muna. Kung kayo'y ka-espiritu ng gawain ito, yan ang inyong ibubuto sa party list. Pamilya muna, number 145. Sabihin nyo, 145. Kung hindi naman kayo kaisa nito, bahala kayo. The choice is yours.
Pero sinasabi ko, as servant of God, as a family of El Shaddai, magkaisa tayo sa Espiritu. Both, pamilya muna, 145 sa balota. Amen. Okay, tandaan niyo yan ha. At punta kayo sa Webes, doon sa arena, sa Dasmariñas Arena. Amen. Mamumuti kayo doon. Bakit? Always. Arena. Taas ang datag yan. Kita-kita tayo doon, baka ako makapasyal doon ha. Amen. Okay, kasi kailangan obserbahan ko. Iniimbitahan ko kayo sa aming area sa Batangas. Sa May 1, yan po ay anniversary rin po ng buong Batangas. 31st anniversary. At gaganapin po yun May 1, kasabay na ang pastoral visit ng servant leader. At yan po ay maaring doon po siguro ay ini-claim ko na ang aming venue ay sa Lasal Coliseum. Lasal Coliseum. Yan, doon po sa Maylipa. Yan. Rizal. Air condition po yun para maging condition kayong pumalakpak. At kung gusto nyong maaga-aga kayo para sa anniversary, kasi may hinanda akong concert doon. Yan ko kayo kanina saya-saya din dito habang ako'y umakanta. Meron pa akong hinanda doon. Tinignan ko lang kasi time na kaya in-stop ko na yung pagkanta. Bigay tudo pa naman ako, di ba? Umiiyak pa ako sa iyo. Ano, kala mo ba? Drama lang yun. Umiiyak talaga ako. Handa na kayo? Ibibigay ko sa inyo ang bonus. Amen. 3. Mag-isip na kayo ng liban doon sa inyong prayer request. Mag-isip na kayo ng 3. Kung gusto nyo sumama sa Vatican this coming September, meron po tayong pilgrimage. Pupunta tayo sa Vatican City at magkakaroon tayo ng cruise. Tatawid tayo sa isang malaking barko. Cruise. Yan po. Pero ang pinaka-highlights natin yung Vatican City para makita natin si Pope Francis at ang ating cardinal doon. Okay? Kasi ano po ng America, Europe, and Canada. Yun po yun. So, September, yan po, kung gusto nyo po at gusto nyo sumama, makipagpunta kayo sa aking sister wife, Facebook account, yung po ay Luisa Alarcon America. Kaya artistahin talaga, Alarcon eh. Oo, di ba? Kaya po yun, no? Yung gusto sumama sa pilgrimage. Okay? Handa na kayo? Amen. Ang sasabihin nyo po habang hinahagis ko yung 3 bonus ay, Jesus, ikaw ang tunay na kayamanan ko. Sabihin nyo nga. Jesus, ikaw ang tunay na kayamanan ko. Sabi kasi ng Biblia, kung nasaan ang inyong kayamanan, nanduroon din ang inyong puso. Amen. Kaya kung ang kayamanan natin ay si Kristo, hawak ni Kristo ang puso natin. Okay, handa na kayo? 3 ha, 3 yun, ano? Sisigaw nyo yun. May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father. Nasa Father pa lang ako eh, kayo tapos na. Nasa Father pa lang. Ibilis nyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy pa lang, Holy Spirit. Amen. Ngayon po, ang ating paniniwala at pananampalataya. We believe in one God, in 3 persons. Ano? Isang Diyos na may 3 persona, tulad rin natin. Meron tayong katawan, meron tayong kaluluwa, at meron tayong espiritu. Kaya 3 din tayo, tripartite being tayo. Tulad ng Diyos. Okay, handa na? Okay, ito na ang unang bonus. Ano sasabihin nyo? Jesus. Binasbasan na ng Panginoon ang inyong mga gamit. Ito na ang una!